welcome sa ating household servants training mga kapatid, no? And sabi ko nga kanina, let us congratulate each other dahil this night is already our 9th night, no? Hindi, 9th, hindi kasi two talks no? Yung nauna, so 7th, ano, pero ito na yung yung 9th talk natin, no? At i-share ko muna, Brother August. Tingnan ko kung magtatagumpay ako. Post disabled participant screen sharing. Sige po, Brother Reg, naayos ko na. Paki-try niyo po uli. Share screen. Ayan. Yan. Kaya lang may notes po ba kayo? Wala. Wala akong notes para hindi nagkakaproblema. Okay po. Kaya lang hindi ko lang ko ang so yung na lang po. Yan slide, yan po. Yan. Ayan na po. Meron pa rin. Okay na po, Brother Reg. Nakikita okay na po namin. So tingnan natin kasi nakikita ko kayo yung po, pero nakikita nyo rin po yung slide ninyo. Kaya lang dahil nandiyan kayo sa screen, medyo putol. Opo, edi hanapin nyo lang po yung yung parang minus sign. Sige talaga Wala namang ginawa. Yung parang slash. Opo. Dash. Walang dash Pag kinlik nyo po doon sa taas nung, hindi po dyan. Doon po sa, yung sabi nyo, nakikita nyo pa kami. Okay. Doon po sa taas nun, meron po. Ayun. Nawala na po. Okay. Okay na po. Ako, nakikita nyo? Kitang-kita po, bro. Okay, so, again, good morning in the evening, mga kapatid. At excited na ba kayo na we are already sa ating module 3. No? So tapos na tayo po dun sa ating module 1 and 2. Dun sa module 1 yung orientation. At under dun sa orientation, nandun yung being a servant, the household purpose, dynamics, and leadership. Being leaders of households and building a relationship with our members. At yung katatapos lang natin, yung under sa module 2, ay yung the character of a servant, a zeal for righteousness, good example, single-mindedness for God, and brotherly love. So ngayon po, nasa module 3 na tayo. At ang under this module ay building up the brethren. So paano natin itataas ng ating mga kapatid, no? Brethren, sabihin yung ating mga brothers and sisters in this community, no? At under doon, mga kapatid, ay evangelistic headship, the ministry of encouragement, correction, a tool, a pastoral tool, and also the last is the power to intercede. So after this, yung fourth module natin ay growing as a servant na. So alam ko meron kayong lahat ng kopya nito, no? Dahil alam ko pinadala namin sa inyong lahat, so pwede niyong tignan kung meron kayong hard copies, no? So ang natin ngayon gawing ito ay talk 9, evangelistic headship. Ayan, no? Evangelistic headship. Ano ba yung ibig sabihin ng evangelistic headship? Evangelization is about, siyempre alam naman natin, evangelization is about preaching the gospel, preaching the Christian gospel. And of course, evangelization is about converting others to Christianity. So, ibig sabihin, when we have our evangelistic headship, so we continue to evangelize our brethren. No? Kasi, yun nga, dito sa Talk 9, yung may mga situations tayo, no? Mamaya di-discuss ko, pero gusto kong maano muna yung introduction, no?
sabi dito mga kapatid, all of us are servant leaders. Lahat tayo. Of course, meron sa inyo na would be. At dapat pag nasahin nyo talaga na you all become leaders of our community, leaders of households. No? And sabi dito, each and every one of us carry the authority of the MFC Servant General. So meron tayong basbas ng ating Servant General, na ating Servant General si Brother Frank Padilla. However, your headship over people presumes a positive of service. Posture of service and ought to be evangelistic, not authoritarian or legalistic. Ano ba yung ibig sabihin ng authoritarian? Siyempre alam naman natin, especially pagka sa corporate world, so nandiyan palagi yung utos ng utos. No? Palaging inuutusan at palaging nakadikit kung anong mga legalistic, no? Ano yung mga dapat sundin. So kailangan na palagi kang nakakasunod doon, no? At sa atin, ibang kaibahan natin, no? When we evangelize, dapat nagiging if we are evangelizers, dapat we should be gentle people. No? Malumanay daw tayo dapat, no? So often, mga kapatid, new MFC members are not immediately eager about being under headship. No? Siyempre, ito yung pagbabago. So, maging member ka nito, tapos merong kang household servant, no? Yung mga hinahawakan natin, hindi sila sanay na merong, lalo na pagka may nagpa-follow up sa kanila, meron yung iba nakukulitan dyan eh. No? Kahit na kinukumusta mo, parang nakukulitan sila dahil hindi sila sanay sa ganong sitwasyon. Dahil ito'y bago, no? It's a new for most. Most are used to answering to no one but themselves, di ba? Hindi sila sanay dun sa merong nagsasabi sa kanila, no? Kung minsan nangungumusta ka nga lang, medyo hindi sila sanay sa ganon. No? Gusto nila, ang tinitignan lang nila yung kanilang mga sarili. No? Especially ngayon na everybody is busy daw. No? Although we are living in a unique time because of this pandemic. No? Thus, you need to establish a good personal relationship first. So, yun ang unang requirement. No? So, tayong mga leaders, dapat ang una nating gagawin ay magkaroon tayo ng personal relationship sa ating mga members. No? At three situation for evangelistic headship. No? Number one, new members after the CLS. So, alam naman natin, after the CLS, may mga bago tayong mga members dyan. No? At yung mga yan, they are often new to understanding what God is all about. No? Siyempre, na-experience natin na iba yung pagkakakilala nila sa Panginoon, iba yung pagkakakilala nila kung ano yung dapat nilang gagawin. Nakala nila dati, siyempre yung pagsisimba, pagdarasal, ay sapat na. Pero nung napunta sila rito, meron palang ibang mga kailangan na ang minimiti dito ay yung magkaroon ka ng relationship sa ating Panginoon. At makasunod ka sa Kanya at hanapin mo ang kanyang plano para sa inyo, para sa ating lahat. Hanapin mo ang kanyang mga plano at sumunod sa kanyang mga utos, sa kanyang mga sinasabi, especially yung mga sinasabi niya sa banal na aklat, sa Holy Bible. They do not as yet fully appreciate the vision and mission and culture of MFC.
Siyempre, hindi pa nila, bago pa lang sila. Ito yung unang situation. Siyempre, bago sila. Katulad naman nung tayo no? May mga prayer meetings, tapos ganito, may mga training nights, may mga CPAs. Dati, masarap, especially during Saturdays, masarap, yung mag-relax, no, sa bahay. O yung iba, may mga grupo-grupo, may mga Friday group o Saturday group, no, na medyo although ngayon bawal, medyo one for the road, minsan one case for the road, no. Tapos biglang pumasok dito, talagang maninibago sila, especially pagka in-introduce mo yung mission natin, yung culture ng ating MFC. Yung culture natin dito ay ang gusto dito ay talagang maging mabuti tayong mga anak ng Diyos, no? At hahanapin natin kung ano talaga yung plano niya para sa atin. Hindi yung plano natin, hindi yung mga binabalak natin, kung ano ang binabalak ng ating Panginoon sa atin. Siyempre, alam naman natin ang balak ng ating Panginoon sa Jeremiah 21:11, "For I know the plans I have for you, not to harm you, but to prosper you." No? Ang ganda ng pangako ng Panginoon eh. Alam daw niya kung ano yung mga plano niya sa atin. No? To prosper us and to give us a future. So, yung mahalaga, no? Pero ngayon, ang nangyayari, kanya-kanya, kaya siguro nangyayari itong panahon natin ito dahil sa ating katigasan ng ulo. Dahil sa natutuwan tayo sa ating sarili, na ang gusto natin, meron tayong karapatan, di ba? Freedom. Kasi pinaglalaban natin ng freedom. Pagka nandito ka sa parang nababawasan ang freedom mo. Kasi kailangan kang umattend ng household, kailangan kang umattend ng CPA, GMT. So, kagabi, nag-service meeting nga kami mga kapatid. So, marami sa atin na hindi nakaka-attend. Kasi ang dami na natin dito sa ating chapter, no? More than 300 na tayo, pero ilan lang ang nakaka-attend. So, iba-iba yung mga dahilan. At lahat naman ng dahilan na yan ay valid. No? Kasi yung iba nagtatrabaho, yung iba may mga ibang schedule, yung iba may mga kompromiso sa pamilya. Lahat naman yan valid eh. Pero pagka napunta ka rito, makikita mo na ang talagang valid ay yung kung ano ang gusto ng Panginoon, no, sa atin. Kaya marami ngayon na because of the freedom, no, freedom of choice, this is my body, no, kaya maraming napapariwara at marami ang nagkakaroon talaga ng kaguluhan dito sa ating kapaligiran, sa buong mundo. And number two, second situation, those with questions, reservations, and doubts. So ito yung isang challenge din. Siyempre, yung ibang mga tanong, may mga reservations, at mga agam-agam, at saka may mga pagdududa. No? Nung kami rin, na-experience din namin yan eh. No? Kasi nga, sabi namin, hindi naman tayo nag-aaway. Sisimba naman tayo, nagdarasal naman tayo, nagmamahala naman tayo. Siguro hindi natin kailangan ito. Ganun, una. No? Pero, dahil dun sa, kahit na nandoon yung ang aming attitude, umaten pa rin kami. No? Kahit na hindi pa namin masyadong na-absorb, no? May mga tanong kami, no? Pero we continue to attend because of the support of every member of our household. No?
At syempre, kahit na yung aming household leader noon, no? Especially yung kanyang wife na palaging nagpa-follow up through telephone, no? Kasi noon wala pang mga cellphone noon eh, no? At bihira yung may telepono, no? Kahit na meron pa doon yung kung alam nyo yung ano ba yun, yung pager. No? Parang may pager, may maliit ka dito sa bulsa, ay sa tagiliran, pager, page kang ganon. Napakahirap kumuha, no? At yung mga cellphone noon, kasing laki ng katam, no? Yung cellphone noon. At yung mga meron ganon, mga mayaman, no? Pero yun nga, pagka hindi ka na-contact, pupuntahan ka personally. Yan sa gayon sabihan, no? Or after ng inyong household day, sasabihin na sa inyo, meron tayong ito yung araw natin ng ating household prayer meeting. Understood na yon. Wala nang text, wala nang follow-up. Magkakaroon lang pagka nagbago. Na usually naman, walang pagbabago. No? So it will be normal. It will be natural and even healthy to have questions. No? Hindi naman masama, no? Na meron tayong mga questions. You should encourage them to openly ask about anything. No? So dapat yung ating mga pinapastol, no, yung mga bagong members natin, encourage natin para mag-open up sila kung ano yung mga tanong nila. Kasi mahirap din kung hindi sila nagtatanong, tapos kinikimkim nila, no, sa kanilang sarili, yung mga tanong nila, yung mga pagdududa nila, yung mga reservations nila, no. So we should encourage them, mga kapatid, no, to openly ask about anything, no, kahit na ano, pwede nilang itanong. And then reservation and doubts can be normal too. No? Thus, you need to draw them in and continue the process of evangelization. So, kung maraming tanong, huwag tayong ma-offend. At we should encourage nga daw eh. Pagka may mga doubts sila, dapat na mabuksan natin ang kanilang kalooban. At sa gayon, mag-open up sila at masabi nila sa atin kung ano man yung mga yon. At sa gayon, tayo namang mga leaders, masagot natin kung ano man yun. No? So, tungkulin natin na sila mabuksan yung iisipan nila at damdamin. At sa gayon, malaman natin kung ano man yung kanilang mga iniisip. Hindi yung bigla na lang nawala, tapos meron pala silang mga tanong, may mga pagdududa pala sila na hindi natin natakel, hindi natin nalaman. So, it does not mean, mga kapatid, that such people are in bad situation. They are just not used to their new life in the Lord. So, we assume na bago pa lang sila rito, so dapat iniintindi natin sila. Na dahil sa pagbabago ng kanilang sitwasyon, so dapat palagi natin silang iniintindi. And number 3, those who have been with MFC but have had past bad experiences. Ito yung mga kapatid natin na dati na nating mga nasali na dito sa ating community. Tapos may mga may mga experiences silang hindi maganda. No. So this is more difficult than the other two. It is not just a question of drawing one into the new life, but first of overcoming what are obstacles posed by past experiences in MFC. No, especially kung minsan meron silang experiences na iba yung pagpapalakad ng kanilang mga leaders, no? So may mga doubts sila ganon. So nawala sila. Tapos bumalik sila kung paano mo itatakel ngayon, no? Yung kanilang mga naging obstacles dun sa dating samahan, no? Usually diyan may mga ins related, tampo related,
no? Mga ganun mga sa experience ko, yun ang minsan nawawala. Sabi nila, ang daming dahilan, pero ang totoo pala, meron silang tampo sa kapatid, meron silang hinanakit, tapos nung nawala na yung kapatid nila, bumabalik sila. No, kasi wala na yung medyo katampuan nila, wala na yung kagalit nila, so bumabalik sila. Pagbalik, ngayon, yung past experience nila, paano mo itatakel ngayon? So medyo ito yung mahirap kasi nandun na sila sa loob natin, tapos nawala sila, paano mo sila ngayon i-encourage? No? Nang sa gayon bumalik sila totally at manatili sila sa ating community. So yun ang yun ang mga challenges natin. At you need to be able to take them where they are at and help them make a healthy transition. So siyempre, para sa akin, pwede mong itanong sa kanila kung ano yung mga naging obstacles nila. Tapos in a nice way, paliwanagan mo sila at tulungan mo nang sa gayon, paglipat nila, ma-feel nila na welcome sila at ma-feel nila na ang sitwasyon noon at ang sitwasyon ngayon ay iba na. So, make them feel welcome, make them feel loved. No, siguro hindi sila nakaramdam ng pagmamahal noon, yung about caring for them ng kanilang mga dating kasama. At ngayon papakita mo sa kanila yung iba na yung trato mo sa kanila. No? And then mga kapatid, number 3, ito yung sinabi ko, those who have been with the MFC but have had past experiences. No? And then the 6 elements of evangelistic headship. No? 6, no? 6 elements of evangelistic headship. Number 1, emphasis on qualities like grace versus law. Patience, giving others the doubt. No? Your members are going to forget things sometimes or do things wrong. Do not be hard on them. No? Inulit ko, do not be hard on them. Huwag tayong masyadong maigpit sa kanila. Huwag tayong masyadong matigas sa kanila. No? And then your understanding and patience will win them over. Ito parang sa atin, ang ating Panginoon palaging iniintindi niya tayo. Our Lord is always understanding and patient with all of us. So dapat tinutularan natin, no? Kahit na hindi tayo perfecto, nakakagawa tayo ng hindi maganda, pero nandiyan pa rin, nagtityaga ang ating Panginoon. Minsan nga, tayo pang nag-give out nag-give in Kung ano man yung natin, sabihin tayo ang unang umaayaw. No? Pero ang Panginoon, kahit na kailan hindi niya tayo inaayawan. So ganun din tayo, na kailangan ng yung ating understanding and patience, of course, will win them over. Number 2, develop a relationship of trust and openness. Ito yung medyo mahirap kasi lalo na iba yung hindi natin sila kilala. So paano mo ngayon madidevelop yung relationship of trust and openness? Yung bang na pagka nagsabi siya sa'yo, nandun din yung pagtitiwala niya sa'yo. Kaya alam niyo, magkano yan magkakambal pagka nagiging open ka sa kapatid mo, ibig sabihin nagtitiwala ka sa kanya. Kasi kung hindi ka nagtitiwala, hindi ka magiging mag-open sa kanya. No? So they need to know that you are for them. No? Siyempre, dapat in-emphasize natin na kapatid, basta't kami kakampi mo, hindi mo kami kalaban. Dapat yun ang napapalasap natin sa kanila. No? Make them feel that they are loved, no? That we are for them. Express this openly and often. Alam nyo, para maging
nando din yung trust at saka yung openness nila sa atin. Kung minsan, kailangan tayo maging una eh. Kailangan tayong maging magkwento sa kanila, yung sa buhay natin. Number one na No? yan. Tapos pagka narinig nila, ito, nag-open up sa akin. Siguro ako rin, kailangan kong magtiwala sa kanya at maging open ako sa kanya. So kung minsan, kailangan ipapakita natin sa kanila. No? Siyempre, di ba sinasabi, you cannot give what you don't have. Eh. So kung wala kang tiwala, hindi ka makakapagbigay ng tiwala sa iba. At ganoon din sila. Hindi ka magiging open pagka wala kang openness. So dapat napapractice natin yun, mga kapatid mo. Show that your role is not to run their lives, but to guide them as an older brother or sister. Hindi yung pinapanghimasukan natin yung kanilang buhay o yung gusto natin tayo magpatakbo ng buhay nila. Tatandaan nyo, hindi po tayo ganon. No? Tayo ay nandito tayo para to guide them. Mga leaders nga, sabi ko, di ba, we are here to guide, to teach, to encourage, no? Yung ating mga members, no? Bilang isang tunay na kapatid ni Kristo. No? And of course, be available to them when needed. No? Ito, na-discuss na yung ibang, yung ating mga speakers dati na be available kung kailangan. No? Dapat palagi tayong available kung kailangan tayo. No? And then it may take a while, patiently work at it. No? Huwag tayong mainip. Kung minsan, iba-iba kasi yung mga sitwasyon, iba-iba yung mga tao, so iba-ibang pinanggagalingan, dapat tayo magtyaga. Kung minsan, matatagal na ang members pero nandiyan pa rin eh, no? Mahirap. Mahirap na yung bang matagal mo nang pinapastol pero hindi mo pa rin mapagbuksan, hindi pa makapagbukas sa iyo. No, nandun yung reservation nila, no? And then number 3, set lower and fewer standards. Set lower and fewer standards. Huwag naman yung yung nagse-set tayo sa kanila ng high, no? At saka dami-dami, no, mga standards natin. Yung lang, yung mababa lang para siyempre sa una hindi nila medyo maabot yan pagka nag-set na tayo ng kailangan Brad, ganito, ganyan ang gagawin mo, ganyan bago pa lang sila, no? So dapat lower muna, no? At medyo pakikiramdaman natin kung paano yung magiging response nila. At yung wag mo nang masyadong marami. Wag mo nang masyadong yung may binibigay kang mga standard sa kanila. Wag muna, medyo makikiramdam muna tayo kung ano yung pag-response nila dun sa mga, siyempre, mag-ano ka muna ng una, siyempre pagka magandang response, pagka nga panay magandang response, diyan na binibigyan ng mga ibang mga roles, no? So, mapipil naman ng mga members natin pagka ikaw yung mga leaders natin, kung talagang nandoon yung nagnanais ka ng spiritual nourishment o kaya yung higher standard of spiritual nourishment, mapipil ng mga leaders, no? So, yun, no? And then, do not intimidate or force them. Dito po, we do not force palagi, dito yung freedom of choice Tayo rin, ang ating Panginoon, hindi niya tayo pinipilit Di ba? Kaya nga, ang isang blessing sa atin, and at the same time, a curse is our freedom of choice. No? Tayo binigyan talaga ng ating Panginoon. No? Sa Bible nga, mamili daw tayo. No? Kung pipiliin natin yung buhay o kamatayan. At pagka pumili tayo, nandiyan yung mga nakatuon sa atin. Yung mga, hindi lang ang Panginoon, yung mga angels as mga witnesses kung anong pinili natin. No? So, siyempre, pipili natin yung buhay at hindi yung kamatayan. No? So, dapat
uh, we should not intimidate or force them, especially our new members. No? Be basically concerned with the standards of righteousness and good order. Focus on necessary things. No? So tayo, ang mapopokus tayo kung ano ba yung yung righteousness na nangyayari sa ating kapatid. No? Tayo, ang Panginoon, tatandaan natin, hindi siya interesado kung ano yung mga accomplishments natin. Kung ano yung mga nalikom mo, kung ano yung mga medalya mo, mga plaque mo, kung ano yung laki ng bahay mo, kung ilan yung kotse mo. Kasi ang ating Panginoon is always after our character. Kasi ang character lang natin ang pwedeng makapunta sa langit. No? Pwedeng madala natin papuntang langit. It is only our character. Kaya nga, nakakaranas tayo ng maraming pagsubok for also our own good. No? Katulad ngayon, during this time of pandemic, no? Ito yung isang mensahe sa atin na para sa ikabubuti nating lahat ito. Pero ngayon, siyempre, nakikita natin, napakahirap. Mga mahal natin sa buhay, mga malalapit sa atin, no? Nakakaranas ng mga challenges, no? Nakakaroon ng karamdaman, tapos ang laki-laki ng gastos, no? At pinapakita ng Panginoon na ano bang mahalaga. So yun ang dapat nating titignan eh. 'Di ba no? Yung kung paano yung righteousness ng tao. No? Kung ano ba yung mga necessities natin. Kung ano ba yung kailangan lang natin. Hindi yung mga hindi naman natin kailangan, tapos susumikap tayong makuha. So nakita natin at na-observe natin na maraming mensahe itong nangyayari sa atin. At ang mahalaga pala ay it is only our relationship with the Lord ang pinakamahalaga sa lahat. At pagka meron kang loving and intimate relationship sa Kanya, I'm sure na magkakaroon tayo ng peace of mind. Dahil pagka may relationship ka sa Kanya, you will know His true character. No, alam mo kung sino siya, ang ating Panginoon, and you will trust in Him no matter what. Kung ano man nangyayari, nandun yung pagtitiwala sa Kanya. So, number 4, be a good listener. Be a good listener. Dapat daw marunong tayong makinig. No? Kaya nga siguro mga kapatid, kaya sa atin ang binigay ng Panginoon, 2 tenga at 1 bibig. Na siguro mas pahalagaan natin yung pakikinig kaysa yung pagsasalita. Siyempre, mahalaga rin yung pagsasalita, pero mas mahalaga ang pakikinig. No? Praying, no? Tatandaan nyo, praying is more on listening. Yung pagka nagdarasal tayo, hindi lang yung sinasabi natin sa Panginoon, yung ating mga nasa loobin. Pero dapat, nakikinig tayo sa Kanya. No? Without listening, hindi tayo mag-grow spiritually. So, siyempre, pagka nagdasal tayo tapos biglang magmamadali ka at hindi ka nakikinig kung ano yung mensahe niya sa'yo, hindi tayo magkakaroon ng yung malapit na relationship sa ating Panginoon. At ganun din sa ating mga pinapastol. So, pakinggan natin kung ano yung mga kung ano yung nasa saloobin nila. Kaya nga meron tayo rito 1-to-1 o 2-on-2, no? Mahalaga 'yun eh. Kasi nalalaman natin kung during yung mga situation na ganyan, 1-on-1 o 2-on-2s, malalaman natin kung ano yung nasa loobin nila. No? Na hindi natin malalaman in front ng grupo. Kasi kailangan kayo-kayo lang ang magkakausap na walang nakakarinig. No? So mahalaga yan. We encourage always na magkakaroon tayo ng 1-to-1 o 2-on-2s. No?
Napakasarap po niya, no? Although ngayon, ang ruling nga sa ating household, no, pagka face to face, dapat if you are the household servant at meron kang household prayer meeting, so kung ang set time ay 7 o'clock, dapat 6 o'clock nandoon na ka na o kahit na 30 minutes before, nandoon ka na para kausapin mo yung host. No? So, tuwan to kayo, one-on-one. Kaya lang, during face-to-face, pagkano, medyo abala si sister, abala si brother kasi nagse-set up ng masarap na pagkain. No? Kasi gusto, siyempre, maganda rin yun, yung maganda yung may serve sa inyo kasi alam niya na from the office, yung kayo didiretso, at gusto niya, ayaw niyang yung mga host, ayaw niya yung habang nag-worship kayo, gutom. Kaya lang, nagkakaroon nga yung sacrifice na yung hindi kayo nakakapag-usap. So, parang nabibigyan masyado ng importansya yung yung food, ano. So, before this pandemic, sabi ko nga, balik tayo sa one solid, one liquid. No? Nang sa gayon hindi tayo ma-focus lahat dun sa ganong attitude. At yun nga, nagkaroon ng pandemic, no more solid, no more liquid. Kanya-kanya lang tayo. No? Kasi nga, online lahat tayo. So, pero masarap din dahil nga nagkakaroon tayo ng fellowship, no? Kahit na online. No? So, be a good listener. Masarap pong dapat tayo rin hindi lang sa mga kapatid natin, kundi we should always be a good listener sa ating Panginoon. No? And of course, get to know your brothers and sisters first. Make sure you know what they are like, what they need to hear. Do not just jump in right. Do not just jump in right away and start telling them what to do. So makikinig ka muna, hindi yung sasabihin mo na sa kanila, hindi pa natatapos, hindi ka pa nakakapakinig sa kanila, sasabihin mo na kung ano yung dapat nilang gawin. So siyempre, at dito na di-develop yung pagiging close ninyo sa bawat isa. So, minsan nga, especially the girls, no, iba yung mga nila iba yung usapan ng mga babae at tayong mga lalaki. No? At nakakatuwa na pagka ganyan, ang dami mong nalalaman sa pamagitan ng mga 2-on-2 o 1-on-1. So, marami ka nalalaman. Ako, mahilig ako sa ganyan. No, yung pakikipag-usap. Yung nagkukwentuhan lang kayo, tapos medyo may tinatanong, medyo inaalam mo na siya pero hindi niya alam na inaalam mo. No, pero because of yung nagkukwentuhan lang kayo, nag-open up na siya. At siyempre, pagka nagkwento, pabayaan mo siyang magsalita. No? Hindi yung ikaw ang panay nagsasalita. So, pabayaan mo siyang magsalita. So, be a good listener. Listen to them, sabi rito. No? So, let them know that you are going to listen to them. Don't jump to conclusions and always assume that you know what is going on. Don't always have a canned answer. Yung canned answer, yung bang yung predetermined na mga sagot. No? Pagka predetermined, ibig sabihin, parang applicable sa lahat. Hindi naman Siyempre, iba-iba yung ating mga pinapastol, iba-iba yung mga couples, iba-iba yung mga individuals. So, hindi lahat yung sagot sa isa, isasagot mo sa isa. O isasagot mo sa lahat. So, kanya-kanya. So, dapat, bawat tao, bawat individual, every couple, dapat unique sa atin at special sa atin. So, yun nga, yung mga predetermined answer, no, hindi maganda. So, dapat special palagi na yung mga sagot natin, especially sa kanila lang. Siguro, sinagot mo na dun sa dati, tapos ito, pwede na rin ito yung isasagot ko dito. Hindi. Do not do that. No? Kailangan special. No? Special ang ating isasagot kung meron man silang
dapat sagutin doon sa mga sinasabi nila. And then let them know you really understand what they are saying. Be honest with them. Dapat maging tapat tayo sa kanila. No? Hindi yung magpapaligoy-ligoy, hindi yung hindi yung para hindi lang yung parang ang sasabihin natin yung gusto nilang marinig. No. Dapat we should also be frank to them, no. Kung kailangan nating sabihin sa kanila kung ano yung dapat nating ipaayos sa kanila kahit na alam natin na medyo masakit, no. Pero kung sa ikabubuti nila at ang importante, yung ipapayo natin sa kanila ay yung siguradong nakakasunod sila sa ating Panginoon. Siyempre, ang focus natin dyan ay dinadala natin sila dun sa buhay na gusto ng Panginoon para sa kanila. At siyempre, pagka nandiyan tayo, gusto natin na lahat ng mga ginagawa natin ay makakapagbigay ng tulong sa kanila. Nang sa gayon katulad natin makarating din sila sa langit. And then acknowledge their good points. No? Mahalaga rin yung pagka may sinasabi sila, i-acknowledge natin. Tama ka pala, kapatid. No? Maganda yung sinabi mo, kapatid. No? Na-inspire naman ako sa sinabi mo, kapatid, na ano yun yung nakakapag-encourage sa kanila. Pagka ina-acknowledge natin yung maganda nilang sinasabi or their good points. You have been given 2 ears, and 1 mouth, be more open to listening and not just talking. Ito, sinabi ko na. Remember what they tell you. Tandaan, no? Kaya nga, di ba, pagka yung may mga sharing tayo, naglilista yung leader. Naglilista. Kasi pagka hindi ka naglista, hindi mo matatandaan. No? Masarap pagka yung, especially during CPA, no? Tapos, naglista ka tapos after so many weeks, babalikan mo yung yung mga, ito pala senior niya, no? Ganun. Mas ma-appreciate mo, mga kapatid. Subukan ninyo. No? Kahit na, di ba dati, nung during face-to-face, yung dati, may talk ako, yung kung magsisimba kayo, magdala kayo ng journal. So, nang sa gayon, yung mga sinasabi ng pare, yung mga mensahe sa atin ng Panginoon na sinasabi ng pare, pwede mong isulat. Huwag po kayong mahihiya, no? Yung iba nga sa cellphone akala during nasa cellphone pero nila nire-record nila kung ano yung mga mensahe sa kanila ng Panginoon. So mahalaga po 'yun, no? Kahit na dito sa bahay ginagawa namin ni Chick yun pasensya na wala siya at may sakit siya ngayon. Pinipilit niya maging malakas nang sa gayon sa Saturday maka-attend siya. So yung ginagawa natin, umisa ko yung note mo, gano'n. So nililista namin yung mga notes. Kahit na during assemblies, no, kunyari may mga assemblies kami online, ganyan, nililista rin namin yung mga magagandang naririnig namin sa mga speakers. So mahalaga po 'yun, no. Dapat nagno-notes tayo. Yung sa kanilang mga sharings at yung mga nangyayari sa buhay nila, no. Siyempre, this takes effort Pero kailangan, you have to decide. Lahat naman mga bagay para magawa natin, kailangan nandoon yung desisyon. Kasi pagka wala kang desisyon, hindi mo magagawa, mahirapan ka. So kailangan pagka sinabi mong kailangan magugas ako ng pinggan. So pagka iniisip mo pa lang yan, hindi mangyayari. So kailangan desisyonan mo. So pagka dinesisyonan mo, kailangan maglilista ako ng aking journal. So pagka nasa isip mo yon, anong susunod no? Siyempre kailangan meron kang ballpen, meron kang notepads o may suggest notes, ganun. So kailangan meron kang ganon. So kailangan first decide, mga kapatid. And then number 5, offer more input in the form of brotherly, sisterly advice and wisdom rather than more of direction and correction. Ulitin po natin, basahin natin.
offer more input in the form of brotherly, sisterly advice and wisdom rather than more of direction and correction. Alam niyo kung minsan yung ibang kapatid natin, no, ayaw nila yung ayaw nila yung na-offense sila pagka sinasabi mo kung ano yung dapat nilang tahakin o kung minsan yung correction. No? Although meron tayong yung brotherly correction, no, pero mas yung kung may ma-input tayo in the form of advice and wisdom, no? Do not correct too often. Wag daw tayong magko-correct ng palagi, no? Especially yung kumusta ba yung prayer time mo, kapatid, no? Siyempre kung minsan sasagot, prayer time ko pa rin. No? Siyempre, alam naman natin, no, tungkol sa TV, kung nalilate siya sa household, nalilate siya sa wag nating ipamumukha sa kanyang, late ka na naman. No? Napakaano po yun magtatandang wag po natin gagawin yun. Palagi mga kapatid, magbibigay po tayo ng allowance sa ating mga kapatid. No? Ako naranasan ko yung household servant na kami. Inintay ko yung isang household servant kasi isang lugar lang kami para umattend kami sa prayer meeting. No? Medyo na late kami, ba yung head namin sabi niya, paano tayo uunlad niyan kung palagi kayong late? parang nagtinginan kami, no? So hindi magandang senyales pagka ganun. So dapat nandoon yung natin, yung pagtityaga natin, yung about correcting. At minsan meron akong household member pagbisita ko sa kanila, nagsusugal doon sila sa mismong balcony nila. Yung balcony nila, yung terrace, one story doon sa baba, although meron silang second floor doon sa baba. Siyempre, parang nakita kami dahil alam niyang bawal yung ganon sa community natin. Pero hindi ko sinabi sa kanya, Brad, alam mo naman yung huwag mong gagawin niya. Hindi, wala akong sinabi sa kanya. No? At totally wala. So, winelcome niya ako, iniwanan niya tapos medyo napansin ko na very uneasy siya, parang hindi siya mapakali. Pero wala akong sinabi sa kanya wala akong sinabing Brad, alam mo naman, bawal sa atin yan. No? At naninigarilyo pa siya, no? So wala akong So ang ginawa ko, bumalik uli ako. Siguro after 1 month. No? So nakita ko ganun na naman. No? Ganun na naman natandang ko, ganun na naman mga kapatid. Still, wala pa rin akong sinabi sa kanya. Hindi ko sinabi sa kanya yung about correction kasi bago pa lang sila, member pa lang sila. Hanggang sa ilang beses ako, wala na yung lamesa, wala na yung So, welcome ako. Wala naman siyang sinasabi na, Brad, yung tumigil na ako, gano'n. No? Wala siyang sinasabi. No? Until itong kapatid natin na naging household servant na. No? At after so many years na nabanggit nga niya, no? Alam mo, Brother Reg, sabi, nung nagpunta ka noon, napahiya talaga ako, sabi gano'n. Kasi nga, alam ko na bawal, pero wala ka namang sinabi, gano'n. Pero parang, dahil wala kang sinabi, parang lalo akong nakukonsensya, sabi ng gano'n. At siguro sabi niya, kung hindi ko iniwanan, sabi niya, hindi ko iniwanan yung pagsusugal, paninigarilyo, sabi niya, baka patay na ako ngayon. Kasi noong time pa lang yun, yung regular talaga yung pagsusugal at saka paninigarilyo. So because of yung nabuksan ng isipan niya, parang kinorek na niya yung sarili niya. No? So, siyempre, sa pagka may mga household, no, doon ko ini-input yung hindi ko pinapatamaan, pero more sa household, tungkol doon sa dapat pagbabago, yung ating sarili ang nagiging topic namin.
No? At yun nga, dumating ang time nga na 12 o'clock na, ayaw pa nila mag-iwa-iwalay. Minsan, may mga trabaho pa, hindi, Brother Reggae, wala pang 12. Wala pang 12, dito muna tayo. So, nandun yung hunger nila dun sa ano, nakakatuwa. Hanggang ngayon, nandiyan pa po sila sa community. No? And then, do not be anxious, defensive, and pushy. And hear and try to understand what they are about. Be confident that things can be resolved. Lahat po ng ano, lahat, yun nga, katulad niyan, na-resolve yung mga bagay na yan, hindi nangyari yung correction, pero yun nga, sabi ko, during household, hindi naman directly pinapatamaan, pero pumipili ng kung ano yung dapat itatapik sa household. Nang sa gayon, yung kapatid natin, magkaroon ng pagbabago. Siyempre, you want your members to grow in confidence in your ability to help them. Thus, do not react as if their problem is too heavy. No? So yun, parang naramdaman nila, so siya na yung nag-correct sa kanyang sarili. No? Na kahit na anong problema, na-realize nila na maganda naman pala pagka nandoon yung palaging may kasama kang ano. Yung bang the presence, yung bang pagpunta mo lang doon, binibigay mo na yung ano yung parang brotherly advice mo. Ibig sabihin pagka nagpupunta ka doon, parang na ano siya na bubuksan yung kaisipan niya at nakikita niya yung kanyang pagkakamali. Just your mere presence. No? Yun nga, sabi nga, pwede ka daw mag-preach Pwede kang mag-preach o pwede kang mangaral kahit na hindi ka nagsasalita. Naniniwala ba kayo doon, mga kapatid? You can preach even without opening your lips. Even without talking. So paano mo pinapakita sa kanila yung gawi. Kung ikaw nandoon yung pagiging mabait mo, pagiging understanding mo, kahit hindi ka nagsasalita, mapipil naman nila yung pagpapahalaga mo sa kanila. So from that, parang binibigyan mo na lang sila ng aral, no, na tumitimo sa kanilang mga damdamin. So yun, no. And then number 6, with all the above, think about the particular situation of your members and try to piece together a better understanding of where they are at. No? So, yun nga, with all the above, isipin natin, think about the particular situations of your members and try to piece together a better understanding of where they are at. No? Siyempre, dito nga, although dati sinasabi ko, kahit na meron po tayong topic, no, na binababa ng chapter, hindi naman necessarily na yun ang ibigay nyo sa inyong mga members. So dapat tayo creative din at dapat very sensitive tayo kung ano yung pangangailangan ng household. Kunyari, ang pangangailangan ng household kung saan sila mahina. Kunyari, mahina sila sa mga pagbibigay ng binhi, no? Yung tithes, no? So siyempre, doon natin bubuksan ng kaisipan nila. Nasa gayon, tatandaan natin, yung pagbibigay ng binhi ay tinutulungan natin. Kasi kung minsan, merong sinasabi, parang community natin, parang pera-pera na lang. Hindi po totoo yun. No? Hindi po totoo yun. Pero ang community, lahat ng mga organizations, no, kailangan po nila ang pera. No? Nasa gayon, yung mga mission nila, yung mga gawain nila, magkaroon ng continuity. No? Ang dami po nating gustong gawin, ang community natin, maraming gustong gawin, pero hindi magawa kasi nga kulang tayo ng yung financial, yung talagang totaling our full-time workers are underpaid and overworked. So dapat pagka tayo naglilingkod sa Panginoon, dahil dapat highly paid ang mga workers natin, yung mga manggagawa ng Panginoon. Di ba dapat ganun? Parang makikita talaga sa atin yung pagpapala ng ating Panginoon. At dapat yun ang minimiti natin, mga kapatid, na nakikita sa bawat isa sa atin na tayo ay pinagpapala ng ating Panginoon. No?
At paano yun? Siyempre, ibang topic naman. Minsan, papakita mo kung paano ka pinagpapala sa pamamagitan ng that you become a blessing to others. We become a blessing to others. Hindi yung we pray for blessings, but we pray that we become a blessing to others. Yun ang dapat dinadasal natin. Siyempre, palagi, Lord, please bless all of us, ganun. Pero dapat pinagdadasal natin that we should always become blessing to others. At doon makikita sa atin ang ating Panginoon. And ask yourself some question. Ito, what troubles them? Yun nga, what are their strengths and weaknesses? What are they like? So, nandoon, no? Nandoon po mga kapatid. No? So, dapat kilala mo yung ating mga kapatid. Siyempre dito, hindi natin nakikilala dahil malaki tayo. So, katulad ako, hindi ko napupuntahan lahat. No? Pero ako, excited ako, napuntahan kayong lahat. No? Doon ngayon, pinagbabawal. Pero ako, pagka yung mga ibang members ko, no, iniikot ko po yung kanilang binhi. Pagka, no, at ako, gustong-gusto ko na iniikutan ko. Kinuha ko yung kanilang binhi. Kasi, siyempre, pagka, lalo na medyo hindi pa ganitong kahigpit yung wala pang mga variant. We welcome kanila sa kanilang mga tahanan. Halika, Brother Reg, ano muna tayo? Kape muna. So, siyempre, ako naman, hindi naman ako mahilig sa kape, although totoo naman, pero ang gusto ko, makapag-usap kami. Siyempre, sa pag-uusap namin, nagiging close kami. No? Yun ang dapat pagsusumikapan natin. No? Magkakaroon tayo ng pag-uusap. Although ngayon, walang face-to-face, pwede namang through messenger, no? Mga special occasion, ganun po, no? So dapat hindi natin malalaman kung sino sila talaga pagka hindi tayo nagkakaroon ng pakikipag-usap sa kanila, hindi natin naririnig kung ano yung mga sinasabi nila, no? You should get to know them well enough such that you can get insights into their life which they themselves do not have. So yung pagka nakilala mo, siyempre, malalaman po natin kung ano ang kanilang mga pangangailangan. At tayo bilang mga leaders, especially yung mga would-be leaders, no, alamin po natin kung ano yung pangangailangan nila. No? Hindi yung ito kailangan ng kapatid natin sige, pagdasal na lang natin yung kailan hindi po. No? Tinutulungan natin na sa gayon, yung pangangailangan nila, mapasa kanila. No? Yun po. Amen. Yun po. And then, before the ang sa akin, ito wala na sa, wala na sa guide ko. No? Pero para sa akin, evangelistic headship is about gentle headship. Kasi when you evangelize, dapat we become gentle. Diba? Kaya nga tayo, mga gentlemen. At dito, i-share ko yung sa Beatitudes. Diba? Ano ito 8 po ito Yung pangatlo, nakalagay, blessed are the meek, for they will inherit the land. The meek, or the humble, no? Or the gentle, for they will inherit the land. Napakabigat po nun. They will inherit the land. So we will come, we will have our own land. Ibig sabihin, inherit the land, inherit heaven. That is the land. That is the promised land. No? Blessed the meek, blessed the humble. Ang ibang salita po ng blessed, happy. Happy are the meek, for they will inherit the land. Meek. Ngayon ba yung mga aba, ito ba yung nakikita nating pwedeng makarating sa langit, no? Minsan ngayon hindi na po uso yung mga maingay ngayon. Di ba yung mga dati nung bata ako, pag kami nagtatawag ng mga tinitinda, di ba? Makikita natin sa mga pera, lalakas ng mga boses, no? Ngayon hindi na po hindi na uso ngayon yung maingay. No? At dito tatandaan natin, ito yung third sermon no? sa Beatitudes, no? Blessed are the meek, for they will inherit the land.
for they will inherit heaven. So dapat tayo, being meek is to be gentle. So dapat nandoon yung pagiging gentle natin. No? Tayo nga dapat hindi tayo nakikipag-away. No? Hindi tayo nakikipag-away, especially our leaders and would-be leaders. Dapat walang confrontation. Hindi tayo nakikipag-away. No? At ayaw ng Panginoon yung mga leaders nakikipag-away. No? So, nandoon, blessed are the meek, for they will inherit the land. Naniniwala ba kayo dito? Siyempre, naniniwala tayo. Dahil sino nagsabi nito? Siyempre, ang ating Panginoong Yesus. Blessed are the meek. Siya rin, He is meek. For I am meek and humble. Diba? Sabi niya. Ang ating Panginoong Yesus. No? So, tatanda natin, evangelistic headship is about gentle headship. No? And then sa Proverbs, the wise man is esteemed for his discernment, yet pleasing speech increase is persuasiveness. Siyempre pagka nakakarinig tayo ng magandang salita, no? Pagka nakakarinig tayo ng magandang pananalita, yung bang nakakapag-persuade tayo. Sabi nga pagka yung we cannot be persuasive if we are abrasive. No, we cannot be persuasive if we are abrasive, di ba? Pagka magaspang ang ating mga pananalita, hindi tayo makakapag-akay o makakapag-influence ng ating mga kapatid. No. And gentleness is strength under control. Ito, kalakasan talaga, di ba? Pagka nandoon yung nakikita natin pagka yung mga malalakas sa sumigaw, di ba? Kuminsan, especially during election, mga ang lalakas sumigaw, no? Pero ang ating Panginoong Yesus pagka nagsalita, malumanay. Dahil malumanay, na parang nadadigest mo lahat yung sinasabi. Pagka nga nung panahon nila, kung sino nagsasalita, yun ang nakaupo. At yung mga nakikinig, yun ang nakatayo. Diba? So, upo ang ating Panginoon. So, yung mga nakapaligid sa Kanya, siyempre, yung iba nakaupo. Pero most especially, mostly, yung kung sino nagsasalita, yun ang nakaupo. No. So, siyempre, pagka we are gentle, kung ano man yung galit, gentleness diffuses anger. It is an antidote to anger. So, pagka may kapatid tayo, yung galit na galit, huwag natin sasalubungin, di ba? Kahit na, kasi pagka galit siya, sumigaw ka, sumigaw ka, sisigaw siya, mas malakas, sisigaw ka rin mas malakas, magsisigawan na kayo, kahit na 2 inches lang ang lapit nyo, wala, masama na pupunta, no? Pagka ganun. So, dapat palaging gentle tayo, no, mga kapatid, no? Kaya nga, pagka malayo daw ang puso mo, yun talaga ang tendency ay sumigaw. Pero di ba pagka yung pagka galit ka, malayo ang puso mo. No? Kasi kung minsan galit kung minsan harapan lang sila Pero kailangan ipagdidiinan pa niya, isisigaw niya, no, sa mukha niya ang lapit-lapit lang, kailangan isigaw. Kasi yung puso niya malayo dun sa tao niya. So kailangan sumigaw siya. Na hindi maganda. No? So yun mga kapatid, at siyempre, ang gentleness is persuasive, no? Attractive, and communicates love. And also, it will earn the respect of others. No? Hindi ko alam kung hindi niya jot down yun. No? Siyempre, alam naman natin kung sino yung gentle people. Siyempre, isang tinutularan natin ng ating Panginoong Yesus. No? Siyempre, si Mother Teresa Calcutta, no? Diminutive woman, pero makita nyo, siguro po, 4'10" yata yan kung pero pagka siya, lahat talaga na-attract sa kanya. No? Maraming mga personalities na talagang they are meek, they are humble, pero pagka talagang
iba yung ano, yung influensya nila. Hindi sila sumisigaw, pero napaka siyempre ang ating John Paul II, ang ating Papa ngayon, very gentle. Kasi alam nila na they can influence people, they can persuade so many people if they have the gentleness of heart and gentleness of speech. At tatandaan natin, no, ito, i-jot down, no, jot down ninyo, gentleness is a prerequisite to leadership. No, gentleness. And great leaders, katulad mga sinabi ko, are gentle people. No? Gentleness is a prerequisite to leadership and great leaders are gentle people. Siyempre, siguro, pag kakaroon ng time na pwedeng talakayin natin to ibang topic, no? Nasa gayon, lalong umunlad ang ating kaalaman tungkol sa ating buhay spiritual. No? Ito pa rin sa Proverbs 11:7, a kindly man benefits himself, but a merciless man harms himself. So pagka tayo nagiging mabait, tayo rin ang nag-ano nun, tayo rin ang nag-harvest nun. Pero pagka yung ano, yung if you are merciless, wala kang awa, if you are ruthless, no, it will also harm yourself. Maraming kwento po sa Bible na ano, na because of their gentleness, no, nagkaroon sila ng maraming biyaya. Okay. And then conclusion, ito po may ano what you are doing is breaking someone or his wildness, rebelliousness, and independence. Tatandaan natin po, no, yung ginagawa natin dito, our leaders, we are breaking someone of his wildness, rebelliousness, and independence. Yun nga, yung sinabi ko kanina, yung about yung bang freedom. Alam naman natin, maraming namatay because of freedom, pero ngayon, because of the freedom, marami rin ang namamatay. Nung nabigay sa kanila yung freedom, no, yung freedom of choice, freedom of maraming hiningi ang freedom na naging masama ang tao because of that freedom. Ngayon, we are evangelizing, we are in the business of evangelization. So from wildness, from rebelliousness, from being independent, yun nga, we break them that they will become worthy of our Lord. And through our efforts, MFC members will more and more enter into their new life in the Lord and develop greater faithfulness to their life in MFC. So nandiyan po yung ating patience and wisdom, gentleness, no? Most especially sa ating mga members na sa gayon marami, no, ang makapasok sa bagong buhay at ma-develop ang kanilang faithfulness sa buhay nila dito sa ating community. This coming Monday, we're going to start another CLS. Hopefully, hindi pa po although today is the deadline, nawa po makapagdala pa po kayo, no, ng ibang mga kakilala nyo. No, katulad niya si Brother Joey, hindi niya kilala, nagpakilala siya. No. Inumpisa niya sa pagbili muna ng kape. Siyempre pagka nagmamahal ka, may gastos. No? Di ba, Brother Joey? Pagka nagmamahal ka, may gastos. Pero ang kapalit naman noon, makalangit na kapalit. Huwag po tayo mangingiming na kumasta, no, para sa Panginoon. No? Tatandaan niyo po, wag po tayong mangingiming gumasta para maging popular ang ating Panginoon. At siyempre, para tayo maging popular, hindi po dito sa mundo, kundi dapat tayo maging popular dun sa langit. Hindi po dito, hindi po dito. We are not after world's popularity,
But siyempre gusto natin, pagdating doon, pagka-popular tayo, pagpunta natin sa langit, marami yung mga papalakpak sa atin. No? Pero wag muna po ngayon, Lord. Amen. So, thank you so much mga kapatid. May God be praised. Hallelujah.